Attorney Delgado, I am not suppressing anyone who want to say something here. There's no Baka meron suppression. pa There's kayong due bala sa freedom pag-DSTAB. of expression. Gusto niyo pagsalitain lahat. Baka may bala pang DSTAB. Doon siya nakafocus eh. Wala na po, sir. Thank you. Wala na. Okay na. Morales. Morales, marami yan. Okay, wala na rin. So, with that, Walang kunti na lang. mag-motion. Isang hearing na lang ito. Tayo na adjourn. Kailangan natin yung presentation mo next hearing. At saka yung clarificatory questions doon sa mga ibang mga inibitahan natin na hindi sumipot. Baka magsipot na yon next hearing. So may schedule tayo for next hearing? Next hearing is scheduled on May 13, 10 a.m. Anong araw ito? Monday, sir. Monday. All persons invited today are also invited in the next public hearing. Susulat pa sila ng bago. So, okay na tayo. Wala nang magtatanong. Wala pang sasalita. So, with that, I would like to thank again everyone for your cooperation in this investigation. Maraming salamat. We will resume our hearing on May 13, Monday, May 13, 2024, 10 o'clock. Okay, terminate na po natin si Senator Bato de la Rosa sa kanyang the comedic Pancher Pidea Leaks hearing part 2. Napaka naging komedyante na. Nakakaaliw rin kahit na may mga yung out of order na nila. Pero at this point, mga kababayan, si Morales po, ayan, ang tad-tad na. Tad-tad na si Morales ng mga butas-butas ngayon. Dahil po yung kanyang mga statements na binibitawan niya, 'di ba? Hindi nila akalain kasi na yung mga magiging witness nila ilalaglag etong si Morales at i-deny, 'di ba? Katulad yung dito kay Attorney Delgado. So they believe na magiging ganun ka-credible ika nga. 'Di ba, na ituturo na opo ako po yung nakapagbigay ng information kasi sa totoo lang matatakot talaga tong mga to na kontrahin si Maharlika. 'Di ba? Kapag kinontra si Maharlika, alam mo na kasunod. Topic ka ni Maharlika. So ngayon po, Bato de la Rosa, dalawa pa rin ang butas. Si Morales, ayan na, isang katerba na. Now si Maricel Soriano, hindi na po naging mahirap para kay Maricel Soriano yung sabi natin pressure kung ano ang kanyang isasagot sapagkat yung direktang tanong, no, bagamat nakakabiglang tanong ito ni Jinggoy Estrada kanina na meron ka bang kinalaman doon? Ako alam niyo, I'm expecting itatanggi ni Maricel Soriano 'yan, 'di ba? At saka ang nakakatawa rito kasi ba't mo naman naaminin kung may kinalaman ka ba o wala? 'Di ba? Kasiraan mo 'yun. Now, bilang mga investigador kasi dapat siniguro muna nila. 'Yun ang problema 'di ba? Alam niyo ito yung tingin ko rito kung bakit ito isinangkot itong si Maricel Soriano. Kasi during that time, merong akusasyon nga yung kanyang dalawang katulong na nagnakaw sa kanya, sabi niya. At saka yung sinasabi rin na ginulpi niya. Kaya ako yung address na ibinigay, kumpirmado ko talaga na yun ay kay Maricel Soriano. Dahil dun sa balita ng ABS-CBN dati, pinabarangay nila. So nag-usap sila, merong somo ng barangay para kay Maricel Soriano at yun po yung address. So sabi ko nga, walang problema doon sa address na yun. Hindi po ito sapat na dahilan or enough evidence to convict the person na ito mga dagot. Ang importante po dito talaga is mapakita sana nila o naipakita nila na yung powdery substance na yon papaano nakuna ng picture. 'Di ba? Kasi sabi nga, 'di ba? Sino ba naman ang matino ang pag-iisip na magbabatak kayo sa loob ng condo unit tapos magpi-picture taking kayo? 'Di ba? Palagay ko kahit kahit nabangag na, hindi 'di ba? Unang-una senador.
Alam ni SBBM na nakatutok ang mga mata ng kalaban sa kanyang mga galaw. Bakit pa siya magko-cocaine? At bakit doon pa sa bahay ng isang artista? 'Di ba? Sana naisip ni Maharlika yan na bakit magko-cocaine pa roon sa bahay ng isang artista, hindi na lang doon sa bahay nila. Lalo na sinasabi ni Maharlika, pati si Attorney Lisa raw nagko-cocaine din. Di nag-jamming na lang silang dalawa. 'Di ba? Kaya yung mga katarantaduhan, si Maharlika talagang ano na to alam niyo naman paano nakapunta ng Amerika bukod sa pekpek ang puhunan, alam niya, naranasan niya na yung magandang opportunity sa buhay. Kung mapapalayas nga naman siya sa Amerika, di ba? Sayang yung citizenship niya. Plus ngayon, yung mga kaso niya, nababayaran niya pa ng bali $4 million yun. At sana yung maaprubahan yung mga paninira niya dito kina Avel at kay Puwei. Di ba? Ang maganda yung naging rito ni Jingo Estrada. Kaya nga naalala niyo nakaraan kong content. Sabi ko, dapat mag-inhibit. Hindi nga nag-inhibit si Bato de la Rosa. Pero mabuti na lang dumating etong sina Jingo Estrada at hindi na po nakaporma ang mga kaalyado ng promotor ng paninirang ito. Wala hong iba kung hindi si dating Pangulong Duterte na siyang pinoprotektahan ni Bato de la Rosa. Ayaw niyang ipatawag. Ano po bang pwedeng itanong kay dating Pangulong Duterte kapag ipinatawag? Well, if we follow the leading of Morales, pwedeng itanong dito, sino yung nagpakita sa iyo? Kasi may sinabi si dating Pangulong Duterte noong January 28 doon sa unang maisog sa prayer rally nila sa Davao City na when he was a mayor, which is hindi naman po siya mayor noong 2012, vice mayor siya. So maybe he was referring to 2013 na kung saan siya po ay mayor na. Okay? Na let's assume 2013, pinakita raw sa kanya. So sino itong taga-PIDEA na nagpakita sa iyo ng dokumento? Posibleng hindi niya maalala rin yun. Di ba? Now, kung sasabihin namang hindi niya maalala yan, well, that will be a big damage to his reputation. Sa integrity niya, lalo na markadong-markado si Digong sa pagsisinungaling at pagbawi ng kanyang mga sinabi. Kinukontra niya yung sarili niya. Diba? Kaya si Bato de la Rosa, alam niya na ikapapahamak yan ng kanyang amo the moment na lumitaw dyan, hindi niya po talaga pinapunta na. Diba? Pero dapat talaga, total, lahat naman ng binabanggit na tao, gusto ni Bato de la Rosa papuntahin, bakit hindi papuntahin si dating Pangulong Duterte? And then now, let's go to Maharlika. Kung talagang genuine si Maharlika, yung kanyang mga accusation. Now, for Bato de la Rosa, dapat dito talakayin rin po yung pulburon video. Kasi magkakarugtong to di ba? Ipatawag ni Bato de la Rosa si Senator Amy Marcos. Kasi ito yung source ni Maharlika doon sa pulburon video. At yung pulburon video and then this PIDEA leaks, magkakakonek ito di ba? Para magkaalaman talagang maigi. And then yung ebidensyang ganyan ni Maharlika, paano to? Kung talaga ito sa mga DDS, mag-isip naman kayo. 'Di ba? Why not urge Maharlika na magpa-Zoom doon po sa Philippine Embassy? Ngayon, kung tinuturing niya pa na siya ay Pilipino at siya ay may dual citizenship, then doon sa Philippine Embassy. 'Di ba? Para sanction ng teritoryo ng Pilipinas. Siguro naman madaling pumunta doon sa Philippine Embassy unless talagang wanted po ito, talagang pugante si Maharlika na nagtatago dahil po tinatakasan yung mga supinang pinadadala sa kanya ng korte, 'di ba? Pero para naman sa katiwasayan, palagay ko magbigay ng leeway si Bato de la Rosa na mapagsalita si Maharlika. Kahit sa Zoom na lang, siguro kahit hindi na po sa Philippines, kung saan siya nagbablog, ang importante, mapapasagot niya si Maharlika. Alam naman natin, kahit namurahin siya ni Maharlika, titiisin lang niya yun. Diba? Ang mahalaga rito, mapakanta niya. Magsalita ba si Maharlika? Ituturo ba niya sino yung nagbigay ng PIDEA doc sa kanya, yung PIDEA leaks na yan?
At ang kapansin-pansin dito, mga kababayan, ikaw ang pumirma. Ako kasi yung mga pirma ko mulat sa poll, pag nakikita ko ito, alam ko ako yung pumirma eh. Kahit na sabihin mo, takpan mo yung, di ba? Takpan mo dahil importanteng bahagi ng buhay mo yan. Kahit na lumipas na, alam naman natin na paglipas ng panahon, nagbabago ang timbre ng ating kamay. Nagbabago ang itsura ng ating lagda. Di ba? Kaya tayo lang ang makapagsasabi kung sa atin yun. Eh, merong kudlit, merong, buntot ng pagganon eh. O, sabihin niya na hindi niya makilala kung siya yun, di siya sure. Diba? Kalukuhan eh. Ang style nito ni Morales, eh, magpapanggap na biktima ako, diba? Tapos, nung nasunog na ho kanina, nung nasunog na siya, ayun na, binalikan yung 2 minutes na, bakit daw 2 minutes? So ito, mabuti na lang po na ipaliwanag yung, yung sa drug testing result ni PBBM noong 2021, bakit po ito 2 minutes? At bilang PIDEA agent, si Morales, alam niya ho yung sagot dyan. Dahil imposible na nagtataka ka, ba't hindi ka magtanong sa mga chemist at mismo sa PIDEA? Dahil hindi lang naman po first time na nangyari yun. Sa mga naunang vlogs natin, pinakita ko sa inyo, may mga 2 minutes na resulta. Kay PBBM nga, almost 3 minutes eh. So kung 2 minutes lang ang pinag-uusapan natin dito para makita kung may mga positibong elemento, then para mag-require ito ng further confirmatory testing, yun ang paliwanag kanina eh. Oh, papakita ko lang sa inyo itong kay Sara. Sana makita natin. Sara Duterte drug testing. Tsaka yung kay Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Oh, yung kay Attorney Vic Rodriguez po kasi, mga kababayan, mahaba din yung oras nito. So, ibig bang sabihin, pag more, di ba? Ito yata yung mga positive. Sa first 2 minutes, ganun ba yun? Attorney Vic Rodriguez. Tignan niyo yung mga testing na pinagmamalaki nila. Ang haba. Si Attorney Glenchong ba, pinatesting nyo na rin? Kasi dapat pinatesting din si Attorney Glenchong. Malakas din ang amats nun eh. So, kay Attorney Vic. Okay, ito. Charararan. Ay, putek, ang liit. Okay, Attorney Vic Rodriguez po, mga kababayan. 9:20 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. So, ibig bang sabihin, nakuhaan siya ng elemento ng droga, ng shabu, at saka ng, ano pa yung isang tinist nito? Di ba? Tapos etong kay VP Sara, ganun din eh. Meron din itong punta natin kay VP Sara. Ano ba yun? Bakit ganun ang liliit? Teka. Ito, mas mahaba ang oras ng kay VP Sara eh. Masyado silang napraning doon sa yung kay PBBM na 2 minutes lang. Okay. And then so ito. Ito malaki. Ayan. Di ba? Oh.
Sa previous contents natin, yung galing rito sa high precision, no, meron pang mga politiko na 2 minutes lang din kay Toby ano no, Toby Chanco yata yun, 2 minutes lang, no. Yun pala yung ibig sabihin doon. Kapag 2 minutes, ulitin ko lang, ay negative talaga. So no need for confirmatory testing. So ito palang mga oras na ganitong mahaba ay may nakita sila na positibo. Okay? Base sa paliwanag ni General Lasso na ayaw paniwalaan nito ni Morales kasi alam niya may madidisgrasya. So to cast doubt kahit na alam niyang mapapahiya pa rin siya kapag isang chemist na yung magsalita, in-insist niya pa rin yun. Para kahit na ilang araw, style mo Harley ka, para kahit na ilang araw, bago yung darating na hearing uli, at 13 ba yun, makakapag-isip na yung mga tao. Di ba? Well, akong susundan ko po yung sinabi kanina, yung paliwanag, lumilitaw pala si VP Sara, initially, nagpositibo. Kaya kinailangan pa ang mahabang oras. Tignan nyo maghapon ang testing na ginawa sa kanya. Hindi naman ako naniniwala na nagda-drug si VP Sara. Pero again, base roon sa paliwanag kanina, 'di ba? Ito yung malaking pagkakamali ni Bato de la Rosa. Pinapayagan niya ang mga ginagawa nito ni Morales, yung leading ni Morales. No, kung saan tuloy naipunta yung kanyang pagdinig. Nagmukhang chapsoy. Kung saan, grabe, ilan na yung not related. Yung awayan ni Attorney Delgado at saka nito ni Lasso. Di ba? Na, yung video, akala natin yung video yung tinutukoy doon, ito yung pulburon video, anak ng kamuting kahoy. Yung palang video na yun, yung pagbusina at saka yung pagtapik daw sa kanya nito ano kinalaman ng presidente ng Pilipinas doon? And besides, sabihin man natin ito ay totoo, sabihin natin, totoo na meron silang ganyang ino-operate noon. Hindi na to magagamit pang demanda o pang impeach sa presidente. Bakit kanyo? Diyos ko po, isang dekada na lumipas nito. Diba? Mas malapit pa nga na mapang-impeach noon yung dating Pangulong Duterte nang umamin ito na nagmamariwana to keep him awake. So, ang lahat ng mariwana po, kung hindi ka inalaw ng DOH para gumamit ng mariwana, lalo na yung medicinal marijuana, then lumalabag ka sa batas. Bakit hindi sila nagngangalngal noon? 'Di ba? Na nagchochongke yung matanda sa Malacanang. Kasi saan ba naman siya? 'Di ba sa Malacanang naman siya nakatira. Lingguhan lang naman umuwi ng Davao noon. And to keep him awake. Kapag ka nasa Davao ka, you don't need to keep awake. Pahinga yun Pero kung nasa Malacanang ka, merong mga pang-araw na functions na kailangan ng iyong presensya, di ba? Kaya maiisip mo talaga, doon sa Malacanang nagbabatak. Bakit hindi sila nagwala ng ganito noon? Ngayon, ito ho ang inaalala ko lang rito. Anytime, pwedeng lumitaw na yung yung confidential document doon po sa tanggapan po sa records ng PIDEA. Dahil pinalilitaw nila ngayon may humugot. So kung merong bumunot, pwede rin na biglang may magbalik, palilitawing may nagbalik. Diba? Yan ho kasi yung kinakailangan nilang gamutin ngayon. Okay? Yan ang kailangan nilang gamutin. So for now, naubusan ng sasabihin si Morales bilang chairman ng committee ito, ng Committee on Drugs and Public Order ni si Bato de la Rosa po ay invited spokesperson lang po na senador sa pagdinig na ito. Okay? So abangan natin 'yon. Lang yung buhay ito. Alam mo kasi ako personally, kung ako kay Morales at ganun kasensitibo yung mga dokumento, magtatabi ko ng mga kopya ko. 'Di ba? At least I have something pang leverage ko to protect my life. 'Di ba? Hindi yung iiwan mo lang doon. Okay, nalipat na tayo. Okay, doon na 'yan. Iwan na natin 'yan. Sa ibang opisina na tayo lilipat. And then for Bato de la Rosa, nung haba ng kanyang inikot kanina, dapat 2 oras pa lang po
tapos na yung hearing eh. O wala pa, 1 oras kalahati lang. Mabuti na lang din, dumating etong si Grace po at saka etong si Cheese Escudero. At nasaway etong si Bato de la Rosa. Kaya lang, yung sagot niya roon, I will rule on this later. Hindi ho eh. No need to rule kasi po ito po ay point of order. Ang point of order at any time under ng parliamentary rules, anytime ang point of order, hindi kailangang emotion ito. Pwede mo isigaw lang yan eh. Ng point of order, Mr. Chairman. Then, kailangan kang tanungin, what is your point of order? 'Di ba? At yun na nga, nilahad niya kanina. Yung mga problema na naobserbahan nila sa hearing. At tama naman, naabutin tayong December kung lahat na lang ng tao na banggitin ni Morales ay iimbitahan. So kung ganun po, dapat imbitahan po si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Yun ang mas maganda. Ay nako. Yan, sabi ni equal to cap testing, kit verified to the Australian standard, and 4308. A result typically ready in 1 to 2 minutes. Test for 6 drugs, marijuana, THC, and cocaine. Yan. Di ba? Kit na lang naman yun eh. Yan, tama si Francia, kaya wala nang ipipresenta kasi nga spurious lang yung documents, hindi yun leaked from PIDEA. Diba? Tama. At ang kapansin-pansin ngayon, ang dakilang senador po natin, si Robin Padilla. Useless ang presence. Ano kaya ang kanyang palusot? Alright, tingnan natin kung meron po si Senator De La Rosa. Pakinggan nyo itong kay Nino Barsaga na video. Alright, siglit Let me just try to download this. Yung sinabi ni Santiago tungkol dito kay Morales. Nako, bagal. So puntahan na lang natin mismo yung si Nino Barsaga. Kasi pinagmamalaki nito ni kanina ni Morales, etong si Dionisio Santiago. Hindi niya alam. Negative bad shot siya rito. First of all, ngayong araw ng May 1, 2024, pinilit ko na maka one-on-one at makausap personal si dating Chief of Staff or Forces of the Philippines, Dionisio Santiago. At dati rin po siya na PIDEA Chief Director General na si General Dionisio Santiago. Tinanong ko sa kanya personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PIDEA agent na si Morales? Now, mga kababayan, pakinggan niyo po mabuti kung meron bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi. At may pagkakataon ba din po kanina na tinanong ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. At hindi aamin ang mga yan para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang akin interview. Walang iba kung hindi kay General Dionisio Santiago. Si Morales. Hindi ko makikilala kaupo namin sa Greenland ang girlfriend niya. Opo. Kaya ang tanong daw, sino mong asawa sinasabi mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanungin, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Genital liar yan. PNA din ba siya? Ano? PNA siya, sir? Dalo lang, pulis lang yun. PNP lang siya. Pero kung kayo, sir, tatanungin sa inyong, paano, kilala niyo naman yung background niya, meron kayang taong nasa likod niya? Eh, dyan ba naman, nagtatapak. Si Maharlika ba? Hindi naman yun si Maharlika, wala bang nagsusupport yan? Meron yan? Oo. Nga, eh, bang dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nag-provide ng Marami yan, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil yan. Gustong pumapil yan. Nagtayungan ng anti-drug advocacy yan. Di ba, tinira ko yan. Okay. Tinira ko yan. Nung wala na ako, si Gutierrez naman dinanatan niya. Sabi niya, magaling daw ako. Kita kay Gutierrez. Buti pa rin ako. Tapos nagtayong ng foundation. Ako ginawang poster board. Hindi ako umatin. Okay. Yan yung maloko yan. User.
Di ang dating sa inyo, walang credible. Eh, tanong mo, wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-dismiss ng time namin yan? Yes, sir. Kasi kasi yung dismiss yan, ang kwan niya, itong kwan mo, kinuha siya sa Supreme Court, Opo. dismiss siya. Dinismiss ng PIDEA, inappeal sa Court of Appeals, inappeal sa Supreme Court, ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Hmm. Ibig mo sabihin, tanga yung mga justices. At tinanggal siya. Opo. Pag yun simple yun. Hmm. Ano, pinapalabas mo, sinungaling yung mga justices. Hmm. Ikaw ang tama. Opo. Pero sir, kanina nga sinasabi ko nga, meron kayong dikit siya sa dating administration kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Na? Dating administration, gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyang administration eh. Bago ko. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Hindi ko nakita lang sa kanila. Wala. Mula nung mawala ko sa gobyerno, wala na ako, hindi na ako nakailan. Okay. Oh, nakikita ko, tahimik na nga lang kayo, sir eh. Kaya ano gagawin ko, ba't ako mag-iingay, lumang pala ako. Yes, sir. Pero sir, Kung anong gusto na gawin, problema nila yun. Pero ba't ako, posisyon mo, nailit ng tao yan. respeto. Hindi, kung gusto nyo palitan, mag-eleksyon ulit kayo. Pero sa tingin niyo, sir, magtatagumpay ba yung mga nag-attempt na papabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente yan. Siyempre, depende kung anong. Kaya nga humahanap sila ng issue pa ulit-ulit. Kaya magaling din ang mga dumidepende sa presidente. Eh kung yung magdidepende sa'yo, mapapahama ka lalo, may problema ka. Opo. Diba? Yes, sir. Simple. Okay, so yun na. Maliwanag. Kaya nga, nung banggitin kanina yan ni Morales, sabi ko, nako, that's a wrong move. Kasi eto mismong si General Santiago, kilala siya na sinungaling. Di ba? Ano sabi ron? Congenital liar. Nakatanim na talaga sa kanyang kumbaga, likas na ang pagiging sinungaling. At sanay na sanay. Di ba? Pero may kita nyo pa rin, kahit nasanay na si Morales, emotionally, physiologically, naapektuhan siya. Dahil yung pagkabasag niya, alam niya na didisgrasya na siya, nawawala na sa hulog, maaga pa nawala na nasira na yung diskarte niya ni Morales Kaya namumula, nung nakaraan, di naman namumula yan Lalo na pagka bigla pang lumitaw dyan si Paquito Ochoa. Di lalo nang madidisgrasya. At saka yung kay Kumar na binabanggit nila, anong araw niya, bakit daw may gano'n na gano'n yung pinag-uusapan. Di ba, na pinatitigil siya. Paano ngayon pag yung mga taong ito ay lumitaw doon at sinabing hindi totoo yung sinasabi nito, and why would we do that? At saka isa lang yan, ito lang bakit magpapadala si Attorney Lisa Marcos ng mga tao at ipami-mention pa ang pangalan niya kina Kumar? Di ba, common sense lang. Alam niya na siya yung pinag-iinitan Bakit papabanggit niya pa yung pangalan niya? Hindi niya bibili na ng maigting itong mga to na kumbinsihin ninyo. Di ba? Talagang kapag nagkaroon ng moment para makapagsalita, maka-atake sa mag-asawa, etong si Morales, talagang bibira niya. Di ba? Kaya bandang huli, binalikan niya yung kinakumar na naman. Kaya lang, wala. Talagang, pag ipinagpatuloy pa ni Bato de la Rosa, mapapahiya at mapapahiya lang talaga lalo siya. At alam na niya kung gaano kadelikado itong ginawa niyang pagbibigay po ng daan dito sa mga katarantaduhan ni Maharlika, ni Morales, at ang promotor ng paninirang ito. Alam nyo, kapag kahit po gaano katalino yung tao, kahit na gaano tap-tap pa yung inabot niyan, kapag may pinapanigan, alam mo na, di ba? Ipipikit na lang yung mga mata and then gagawa na lang ng paraan na makapagpalusot. Ay nako. Imagine, panahon pa ni Pinoy, imposibleng hindi patulan. O kung ilagay nyo lang sarili natin kay Pinoy, at the time, patulan ko yan. Protector mo si Paquito Ochoa kasi yung asawa ni Bongbong Marcos, kasama ni Paquito Ochoa, disipain si Paquito Ochoa. Tapos durugin si Senator Marcos. Di ba? And besides, ba't hindi naglabasan ito nung hearing, nung Vice President siya? Bakit hindi ito lumitaw? Bakit kung kailan lamang
napagtanto ni dating Pangulong Duterte noong 2021, November, na sinimulan niyang i-demolish si BBM at the time, nagmalaman niya na ang anak niya hindi magiging presidente. 'Di ba? Nag-vice lang. Ano kinakatakot niya kasi na hindi maging presidente agad ang anak niya? 'Di ba? Dahil ba malalaman ng mga Pilipino hindi pala competent, hindi pala for presidential material ang anak niya? At nagngangalngal? Oh, 'di ba? Ngalngalan niya, nangalngalan na ngayon ng gobyerno. Ay nako. Sabi ayun nga, pasimuno ng lahat ng yan. Di ba sinabi naman ni Maharlika, si dating Pangulong Duterte ang pasimuno nito. Ay nako. O siya, sige po. Alam kong masyado na tayong naabala rito, no, sa hearing na to. Pero maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakasama natin ngayon. Kay Honeybee, hindi ko napansin to kanina. Maraming salamat po, Honeybee 1514. Thank you so much. And then kay Ai Chang, yan member na for 2 months. Thank you. At sa lahat po, no, dun sa mga kahit na hindi tayo naka-live, yung mga nagbibigay po, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man kayo ma-recognize, then bahala na po si Lord na magbalik sa inyo. Okay, so kita-kits muli tayo sa mga susunod na contents po natin. At saka dalangin namin yung suporta ninyo at pag-share para po sa awareness, no, maraming dumalo-nawa doon sa May 17 na Sara Resign rally. All right, so God bless everyone. Thank you so much. Okay. Hanap lang tayo ng magandang video rito. Yung tungkol doon sa mga taong pa-victim. Sino yung mga pa-victim natin dito? Nasaan na yun? Ayun, eto. For Morales. Pa-victim? Okay lang yan. Focus ka lang. Yung ikaw na ngayon gumawa ng masama sa kapwa mo, ikaw pa yung galit? Oh, talent yan. Kaya Shout out focus kit on sure. Kapalan mo pag mukha mo, shoot ka. Ng mga 5 layers. Para intense. Pag pinost ka sa mga bagay na ginawa mo na di maganda sa kapwa mo, mag-post ka rin. Huwag kang makapatalo. Kunwari, inapi ka rin. Pa-victim ka, remember? Dapat malinis ka. Yung hiyang-hiya sila sa'yo. Dahil grabe ang iyong kalinisan. Kumiki na. Magpaawa ka sa social media. Samahan mo pa ng, wala naman akong ginagawang masama. Diyos na ang bahala sa inyo. Para ka paniwala. Galingan mo ang acting skills mo. Dapat, parang ikaw yung aping-api. Pang-famous award, gano'n. Malay mo, baka ma-discover ka. Kunin kang artista. Congrats! Number 1 na tagahanga mo nun si Satanas. Papalakpakan ka ng iba't ibang klase ng demonyo. Kaya focus ka lang. Galingan mo pa, nyeta ka. Mag-video ka, mag-TikTok ka about kay Lord. Para kunwari kampi kayo. Diba? Mag-chat ka sa mga friends mo sa Facebook. Magkwento ka kahit di nila tinatanong. Ikwento mong ginawawa ka. Na wala kang ginagawang masama. Siyempre, kwento mo yan. Kaya dapat ikaw yung victim. Magpabarangay ka. O kaya naman magpa-interview with the attorney. Dapat wala kang mali. Huwag kang pumayag na questioning ka. Itanggi mo yung mga kasalanan mo. Dapat malinis kang tukmol ka. Para talented yarn. Pa-victim na nga. Sinungaling pa. 2-in-1. Panalo ang kakapalan ng mukha mo. Kaya focus ka lang.